Good morning mga kabayan. Mga makabayan ha. Yung totoo makabayan. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay bakit takot sila ipatawag si Colonel Lachica saka si Colonel Dennis Nolasco? Nakalista naman sa kanilang mga testigo. Bakit takot ang grupo ni Luis Tro na ipatawag si Colonel Lachica? Alam mo ang hinahanap sana kay Colonel Lachica ay ipatawag nila para magkalamalaman kung saan napunta ang pera. Kasi hanggang ngayon, ang na-establish lamang ay hanggang dito lamang. Na-establish as a fact ang katotohanan na natanggap ni Sara natanggap ng opisina ni Sara ang pera, pero hindi nakapunta sa kamay ni Sara ang pera na 125 million at saka yung ibang 125 million kada quarter. At lahat naman, establishado na, wala nang question, napunta lahat sa tinatawag na intelligence officers. Kung sa DepEd, si Colonel Dennis Nolasco. Kung sa Office of the Vice President, kay Colonel Dennis Nolasco. By the way, nabalitaan ko si si Colonel Raymond Lachica ay class 1993 sa PMA. At siya po ay destined to become a general. Yan po ang kanyang yan po ang nabalitaan ko sa kanya. May nagbalita sa akin ng gano'n. So, ibig sabihin, isusugal ba ni Raymond Dante Lachica yung kanyang pagiging general sa mga ganitong usapin? I don't think so kasi premier siya. May mga tinatawag tayo na mga premier ay mga makabayan ng mga intention at makabayan ng puso. At makabayan kaya sinugal nilang buhay nila sa pagkipaglaban sa bundok para laban sa bayan. So ito ngayon, yan ang tanong ng bayan. Ipatawag si Dennis Nolasco tsaka si Colonel Lachica. Pero bakit nakatubili ang mga grupo nila ni Luis Tro? Hindi ko maintindihan kung bakit. So, ngayon, ang pinakatanong talaga ng lahat. Bakit takot sila ni Luis Tro? Takot sila ni Ridon? Takot sila ni De Lima? Takot sila ni Kapunan? Takot sila ni Ligutan? In fact, walang nakalagay sa kanilang akusasyon na kung ano ang sinabi ni ni Lachica, ni Lieutenant Colonel Raymond Dante Lachica at saka si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. So good day, Igular Junior, mananaig ang kabutihan, mine. So ito po ang pinaka-problema natin sa ngayon. Bakit ayaw nilang ayaw nila ipatawag si Lieutenant Colonel Lachica. Ipapakita ko sa inyo yung yung kopya. Muna ipakita ko muna sa inyo ang kopya ng Article 1. Article of Impeachment number 1 patungkol sa confidential fund. Yan po, makikita ninyo Pag mabasa natin isa-isa dyan, wala pong nakabanggit yan kung ano ang ginawa ni Lachica at saka ni Nolasco. Okay, para maipatunayan ko sa inyo, basahin natin dahan-dahan pero summary lang. Article 1. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust through the systemic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million released to the Office of the Vice President and 112,500,000 released to the Department of Education. Isa-isahin natin anong ibig sabihin.
ang inaakusa kay Sara ay nagkaroon daw ng tinatawag misuse, systematic misuse, misappropriation, at saka irregular liquidation. Ang irregular liquidation, meron. Pero ang problema ay walang ebidensya kung paano nagkaroon ng misuse at paano nagkaroon ng misappropriation. Paano ba magkaroon ng misuse? Ito dapat malaman ni Duarte ito eh. Lagi ko binabagis Duarte kasi malapit sa kay Duterte. So, paano kailan magkaroon ng misuse? Magkaroon ng misuse lang ga kung ang pera ay ginasta ni Sara sa ibang bagay. Misuse. Ginasta. Paano naman magkaroon ng misappropriation? Nagkaroon ng misappropriation kung ang project niya dapat confidential fund, dapat pambili ng impormasyon. Ang problema, ginamit niya pambili ng, halimbawa, pambili ng pangluto sa mga mahirap. Yan ang misappropriation. Ano naman ang irregular liquidation? Ang irregular liquidation, kagaya ng na yung kulang-kulang, hindi nakasabit o di kaya kulang-kulang ang tinatawag na katibayan na nag-successful ang project na confidential work. So, nakita ko may pagkukulang kasi ang report hindi maganda pagkasulat ng kanyang mga tauhan na gumawa ng report. Diyan naman po nagmamatter yung galing sa English magsalita. Kasi kung magaling na sana magsalita sa English, yung nag-report lang ay wala sana problema si Sara. Kagaya na pag-report, sinabi niya, nag-report yung tauhan ni Sara Duterte na nagtagumpay ang confidential fund sapagkat nagsumiti siya ng katibayan sapagkat yung pagsasagawa ng libreng sakay, pagsasagawa ng pamimigay ng ayuda, pagsasagawa ng mga magnegosyo taday, pagsasagawa ng mga gift-giving sa Christmas ay successful. Ngayon, ang akala naman Duarte ng kuwa, doon ginasta sa libreng sakay, sa ayuda, sa Christmas party, at saka sa lamesa at saka bangko, ang confidential fund. Mali ang pagka-English, hindi naintindihan. O di kaya bubulag ang auditor, dalawang auditor. Si State Auditor, Attorney Roderick Wamil, at saka si State Auditor Silene Del Campo. Ang pagkaintindi nila, kaya nila hindi tinanggap ang report dahil pagkaintindi nila, yung pera ay ginamit doon sa pagpamimili ng mga ayuda, pamimigay ng ayuda. Hindi po. Pero iba si Silene naman, inamin niya, hindi niya nakikitaan na may success ang report. Hindi niya naintindihan, ang success pala, yung walang nangyaring masama, ay success na yun ng event. Kaya kasi ang ginawa, bago pumunta si Sara sa isang lugar para magsagawa ng gift-giving o di ka magpalibre sakay, ay sunuyod muna ng intelligence community, nagbayad sila para malaman kung mayroong tao ba doon Duarte na baka papatay sa kanya. O mayroon ba tao doon na tatapunan ng granada ang gift-giving? Ganon po ang trabaho. Tapos, nung hinanapan sila ng, asan na nagtagumpay ba kayo? Ito po yung gift-giving. Ito yung walang nangyari. Ito yung pag-tree planting na walang nangyari. Libre sakay na walang nangyari. Pamimigay ng lamisa at saka bangko na walang nangyari. Pamimigay ng Pasko sa Pasko, walang nangyari. Hindi sa utak naman ni
ni Silene Del Campo na State Auditor, ang hinahanap niya pala Duarte, bakit? May naaresto ba? Wala namang naaresto. So, ibig sabihin, ang tagumpay sa kanya kung may naaresto. So, diyan ko nakikita yung poor communication skills ng mga tauhan ni Sara na mag-submit ng report. Hindi sila nagkaintindihan ng auditor. Kasi kung ako gumawa ng report, ipaliwanag ko yung Duarte kung bakit matatawag na tagumpay ang pagsagawa ng libreng sakay na walang nangyari. So, yun po ang nangyari dyan. So, alaikum assalam, Amel Mutalib. So, ngayon, nakita na natin ganun ang naging problema. Kaya, dinis-approve ng CUA ang sinumite ni Sara patungkol sa 73 million sa unang 125 billion na binigay noong December 20, 2022. Takbo naman tayo sa January hanggang March. Nakarating lang sa kanya, Duarte, ang pera pang first quarter. Ang first quarter kasi ng taon, January, February, March, tatlong buwan. Ang problema, na-delay yata, na-release in January. So may tanong ngayon, January 31 lang na-release at ang pera, hindi ko masigurado. Kaya ang tanong ngayon, Duarte, tama ba si Sara sa na ang ginasta nila noong January 1 to hanggang 29 ay isama sa budget? Kasi hindi pa dumating ang pera. Pero nasa batas na ng tinatawag na General Appropriations Act na mayroon na siyang budget mula January 1, 2023 hanggang March 31, 2023. Yan ang isang tanong. So, ibig sabihin, pwede ba natin parusahan si Sara sa ganon? Ang mga pera na yan, patungkol naman sa, balik tayo sa 2022, binigay lahat kay Colonel La Chica kung sa Office of the Vice President. So, tapos, sa next year, binigay din ang pera kay Lieutenant Colonel La Chica. Tapos, kung sa Department of Education naman, binigay naman kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. At sila po ang namigay ng pera sa mga pinagkukunan ng impormasyon. So, ito na ngayon. Hanggang ngayon, ang na-establish lang na fact na hindi natin may tatanggi ay nagdesisyon yung Special Disbursement Officer na si Gina Acosta para sa Office of the Vice President na binigay niya ang pera lahat kay Colonel La Chica. Yung 125 million, pagkakuha niya ng pera sa bangko, binigay niya noon. Bakit? Tinanong, naging ano naman siya, prangka. Iutos po ni Ma'am Sara. Akala naman ito, Duarte, ng mga nila ni Luistro, ay, wala na, convict na si Sara. Inamin na binigay kay La Chica. Nabinigay na kay La Chica, mali na ba yun? Well, wala akong nakitang mali. Bakit wala akong nakitang mali? Ladies and gentlemen, sa Joint Memorandum Circular na binasihan ng auditor, sabi nila, tinanong sila, Duarte tinanong sila, yung mga Merigris Peatos ba na resibo, hindi nyo inalam kung sino-sino mga yon? Anong sagot sa kanilang auditor? Hindi na po. Bakit? Hindi naman po inutos sa Joint Memorandum Circular. Ibig sabihin, pwede magsumiti ng peking pangalan. So, diyan sa sinabi ko, diyan pahiya ngayon sila ni Luistro at saka ni De Lima, saka si Shil Jokno. Pahiya sila ngayon si Ridon. Si Lord Dan Suan, pahiya sila. Si Kit Flores, pahiya sila lahat. Bakit napahiya sila? Pati si Luistro. Kasi akala nila kasalanan na yon. At para mapatunayan na piki, ang ginawa nila naman, no? Pina-examine pa sa NBI na lahat ng mga resibo ay piki.
At pinexamine pa, kumuha pa sila ng certificate sa Philippine Statistics Authority, PSA, para mapatunayan na walang mga pangalan ganun na nabinyagan, na nakatala sa Philippine Statistics Authority. Only to find out, sinabi ng harap-harapan ng auditor, hindi na po namin kailangan yan kahit na piki pang pangalan. Ay, mga bobo talaga. So ngayon, nasaan ngayon ang bula? Ang bula po ngayon ay, paano malaman kung binulsa? Paano mo malalaman kung may misappropriation? Paano malaman kung may misuse? Ang misabuse at misappropriation ay pwede mo sabihin yung pagnakaw ng pera ay misuse na binulsa. Ang problema natin ay walang ebidensya na ninakaw ni Sarah. Wala silang ebidensya. At hindi nila malalaman. Halimbawa, sabihin na natin nagnakaw talaga si Sarah. Ang tanong, kung manahimik si Sarah, malalaman ba nila? Ganun lang ho kasimple yan. So ngayon, why not? Patawag nyo yung 2 military officers. Pag pinatawag nyo military officers, ano sasabihin yan? Most likely, mapapahiya lang sila lalo. Alam mo bakit, Duterte? Bakit mapahiya? Kasi sasabihin lamang po ng 2 colonel ay pasensya na po, national security, hindi namin pwede ibulgar kung sino mga tao. Patay kayo, tao kayo. Ay, nako. Oh, hindi pwede. So, nakita nyo na ang dahilan bakit atubili sila pagpatawag. Nilista nila as mga testigo ang 2 colonel, pero atubili sila sa pagpatawag. Ay, tama ka sinabi mo, Israela. Dapat ipatawag nila si Colonel Chica. Gaya lang, ang problema lang yan, Pinal, Israela, ang katotohanan, hindi magsasalita ang 2 colonel kung sino-sino si Mary Respiatos. Ganun lang po kasimple yan. So, in other words, imposible naman na magsalita si colonel na binulsa ni Sarah. Pwede. Kung galit si colonel kay Sarah, baka sabihin niya. Pero sa tingin mo kaya sasabihin? Yan lang, ang tanong ko sa inyo, napakasimpleng tanong lang. Kaya yan pong dahilan bakit BB Las Vegas ay hindi nila ipapatawag yung 2 colonel. So, utak yun, utak. Mga walang utak po kasi ang kumakaso eh. Yan ang problema ko sa lahat. O, basahin natin ang kanilang kaso. Hindi nila sinabi dun sa kanilang kaso. Pag binasa mo, naka-English. Pero pag binasa mo, walang nakalagay na binulsa ni Sarah. Kasi wala silang ebidensya na binulsa ni Sarah eh. Sabi niya, on June 19, birthday pa ni Rizal. Si respondent, si Sarah, ay nag-take out as Vice President. Tapos June 30, nag-enter siya ng office as Vice President. Tapos, at the very least, at the outset, sa simula pa lang ng kanyang opisina at tenure o term, although she the conduct of surveillance activities was not part of the mandate of her office, respondent sought the access to confidential funds, requesting substantial allocations for the office of the Vice President. So binigyan siya, July pa lang nanghingi na siya ng pondo. Binigay December 20. Ibig sabihin, may intention si Bongbong na yariin niya si Sarah. So dito sa paragraph na to po, ay walang binanggit dito na binulsa ni Sarah. Dito naman sa kasunod na paragraph, in December 2022, the OVP received 125 million. Wala rin binanggit dito na ninakaw ni Sarah. Sunod na paragraph, this rapid and total liquidation of a substantial amount
of a confidential funds within a time frame that renders genuine implementation and verification highly improbable in the case that the disbursement were arranged. Kasi 11 days lang daw, hindi sila maniwala. Pwede po mangyari yan. Sinasabi ko sa inyo, paano ba natuntun? Tanong ko lang, Duterte. May idea ka ba kung paano natuntun ng SAF? Yung si Marwan, yung nagresulta sa pagkamatay ng 44 na SAF. Ngayon, ang espiya, hindi magaling kung walang pera ang espiya. So, binigyan nila ng espiya ang isa sa tauhan ni Marwan ng pera. Ang pagkarinig ko, 60 million. Kapalit, anong kapalit? Cellphone number lang. Para, pag tinawagan ng cellphone number, aandar ngayon. Hagilapin ngayon siya ng tinatawag na Global Positioning System. At malaman ngayon ang eksaktong lugar kung saan. Kaya, natumbok talaga ng SAP na nandun sa bahay kubo na nagtatago si Marwan. Kaya lang yung kasunod, yung pumasok ay natrap. So ito naman, particularly striking Commission on Audit, flag transaction during this period involves approximately 16 million. Dami lang pinaghinalaan na gastos. Hindi rin nakalusot kasi pwede mangyari. Wala silang sinabi rito na nagnakaw si Sarah. Ito naman, this pattern persisted in 2023. Wala rin sila sinabi na binulsa ni Sarah. Itong paragraph na ito, instead of complying with COA, DBM, DILG's, GCG, DND, Joint Circular, wala rin binanggit sila na ninakaw ni Sarah na binulsa. Wala rin. So, ito naman, this action enabled the deliberate movement of large sums of money. Sinabi nila may galaw ng pera, pero wala sinasabi na binulsa ni Sarah ang pera. Yan. Next paragraph. To conceal these acts, para itago ang galaw na yon, hanggang doon na pagsabi. At nagbigay daw ng mga resibo na Merigis Piatos para itago daw. Siyempre, pagbigay hindi po para itago. Itago lang ang informante para hindi matunto na patayin ng kasamang NPA. Sunod, one such attempt at Isacoa flag liquidation. Sa liquidation naman kayo na bumanat. Hindi po magiging aktibo yung liquidation yung yan. Hindi po magiging papel basihan para sabihin nyo na nagnakaw si Sarah. So ngayon, wala rin binanggit dito na binulsa ni Sarah. Isa pa, the foregoing scheme is amply established by documentary records. Documentary records, ang inyong pruweba ay hindi naman nagsasabi na nagnakaw o binulsa ni Sarah ang pera. Yung COA through intelligence confidential funds, nagsubmit na disallowed. Hindi naman ibig sabihin pag disallowed, binulsa. Ibig sabihin disallowed, hindi tinanggap ang mga resibo. The NBI, in-examine ng NBI ang mga peking pangalan kasama na si Merigis Piatos at nalaman ng NBI na yung mga pirma ay pare-pareho. Hindi na nga mahalaga yan, hindi na tinitingnan. So the Philippine Statistics Authority certified that significant number of individuals listed nagbigay ang PSA ng sertipiko na yung mga pangalan binanggit doon wala sa listahan ay hindi totoong tao. Wala nga sa certificate. So, importante, walang sinabi na ninakaw ni Sarah. Yan. Si Rabin Madriaga naman, wala namang binanggit na ninakaw ni Sarah ang pera. Sinabi nila, pinadeliver sa kanya sa ibang tao. Responded also encouraged, engaged in acts tending to suppress evidence. Wala din sinabi na nagnakaw si Sarah. Sunod, next paragraph, as shown above, the evidence demonstrates a clear and deliberate pattern of misuse, misappropriation. Wala rin sinabi na nagnakaw si Sarah. Patay. Article 2 na, wala na. So, clear? Are we clear? Klaro, di ba? Walang sinabi na sila mismo yung akusasyon nila kulang-kulang eh. So, yan po ang dahilan kung bakit atubili sila sa pagpatawag kay Colonel Lachica.
Bakit nung nag-hearing sa Kongreso ang GCD, Good Government Committee, GGC, andun si Lascan, sila Chica, andun si Nolasco, bakit hindi nila in-interview? Ba't hindi nila tinanong? So bakit? Kasi kabisado na nila isasagot eh. Okay? Magandang umaga kay Bapak Ingkong Binago sa Nalos, Sarangani Island, Sarangani Province. Sa kay Jumans dyan sa Marbel, mga taga Marbel, kay Bing Pabi Raquel, Mayor. Maayong aga sa inyong tanan. Sige, hanggang dyan na muna tayo. Maraming salamat po. At saka, walang api kung walang magpapaapi. Walang lugi kung walang magpapalugi. Ha? Walang mamamatay kung walang papayag na patayin sila. Walang mananakawan kung walang papayag na manakawan. Walang maluloko kung walang papayag na maluloko sila. Ganun lamang po, positive thinking lang tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Tandaan niyo po, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Walang sinuman ang matanggalan ng buhay, kalayaan, kayamanan kung walang proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Kung sa sinibono pa, walay bisag kinsa, di pwede kuhaan og kabuhi, kuhaan og kalayaan, og kuhaan og manggad, og walay proseso sa balaod. Og walay laing tao, walay tao, bisag kinsa, walay tao nga luiban sa patas kapag tanaw sa balaod. Sa Ilonggo pa, waay bisan sino nga tao ang makuhaan sang kabuhi, sang iya nga kalayaan, kag ang iya nga kamanggad, kung waay proseso sang layi. Kag waay bisan sino nga tao ang hindi pag-itratar ka parihas sang balaod, sang layi. Ganun lang. Sa sunod, practicing kong Ilocano, tsaka Kabalin, tsaka Bicolano. So, mga Kankani, Isabela, Pangasinan, alamin ko sa sunod, mastering ko yan. So, magandang umaga sa inyong lahat. Sabi ni Freddy Aguilar, ang walang magwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Okay. Sino pang iba? Baby Las Vegas, Ben Reclamador, Julian's World. Kahit sa Tuwadcom, bigla na lang tinigil ang investigasyon ng si Kernel La Chica. Oo nga, naalala nyo yan? Biglang tinigil ang investigasyon ng doon na si La Chica at si Nolasco. Ay, nako. Sino sisihin? Hindi sila rin. Romualdez Tambe. You Tirador. Tapos si Ben Reclamador. You late na ako. Mr. Romualdez Tambe. Si Ben Reclamador. 82.3 talaga. Meron nga Intel na nagtitinda ng DVD. DVD. Mga maranaw noon nagtitinda ng DVD. Ngayon wala na. Iman to dadun. Mr. Romualdez, Ben Reclamador. Okay, good morning po sa inyong lahat.